Nabanggit po ba ang pangalan nyo kahapon? Natawag ba ang mga pangalan nyo kahapon habang nanonood kayo ng live streaming ng hearing sa Senado? Alam naman po natin na kahapon ay nagkaroon ng revelasyon. Ayan, yung isang malaking kontratista, binanggit niya ang maraming pangalan ng mga politiko na nakinabang at humingi ng komisyon sa kanila. At ang pinag-uusapan po natin, bilyon-bilyon. With the letter B, not with the letter M, bilyon-bilyon. Kahapon ay talaga namang umusok ang news dahil sa maraming mga politikong nabanggit. Talagang pinangalanan, ika nga, no? Pinangalanan na. Sino ba yung humingi ng komisyon? Sino ba yung naniningil ng kanilang komisyon? Sino itong mga politikong ito? Siguro po, kung kayo ay isang politiko, ay yaan ng isang ayaw na ayaw niyong maririnig ang pangalan ninyo. Dahil siguradong kayo ay malalagay sa alanganin. Kaya nga pagkatapos ng revelasyon na iyon, kaliwat kanan, no? Ang mga komento noong mga politikong nabanggit noong kontratistang iyon na tumanggap, no, ng mga komisyon. Sa Ebanghelyo, kabaligtaran naman ang iyong mararamdaman kapag natawag ang pangalan mo. Bakit kanyo? Dahil ang tumatawag sa iyo ay hindi yung suspected na kontratista na nakinabang, kung hindi ang tumatawag sa iyo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Na ayon sa Ebanghelyo, pagkatapos niyang magdamag na nalangin sa taas ng burol, pinangalanan po niya yung mga alagad o mga apostol na tinatawag. At ito nga yung mga nabanggit. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, Simon ang Makabayan, Judas na anak ni Santiago, at Judas Iscariote na nagtaksil. Mapalad, ika nga. Kung ikaw ay napunta ron, ay yun na yung pinakamaligayang sandali ng buhay mo. Dahil napakagandang pribilehiyo, no? Ang matawag ng Panginoong Jesus na maging apostol niya. No? Ang sabi po dito, tinawag niya yung kanyang mga alagad, para maging apostol. Alam naman po natin ang pagkakaiba ng alagad sa apostol. Disciple and an apostle. Ang disciple, isang estudyante na sumusunod, nag-aaral, pilit na natututo. Ang apostol naman, isinusugo, naglilingkod, nagmimisyon. So tinawag ng Panginoong Jesus ang mga alagad para maging apostol. Ganon din po ang tawag sa ating lahat. Tayo po, maniwala man tayo o hindi, tinawag tayo sa ating mga pangalan. Kailan nangyari yon? Nung tayo ay binyagan. Tama po? Hindi ba sinasabi? Francis Joshua, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama. Bawat isa, kung 100 bata man niyang bibinyagan na yan, isa-isang pangalan ang sasabihin ng pare. Hindi maaaring walang pangalan. Sasabihin ang pangalan mo,
binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kahit sa kumpil, kung naalala niyo sa kumpil, sinasabi din ang pangalan, Francis Joshua, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Ganon, pangalan. And in the biblical tradition, sa bandang huli po, pag tayo magsusulit na sa harapan ng Diyos bilang hukom, titignan kung ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay. Tama po. Sa makatuwid, ang ibig sabihin lang po niyan, ang tawag ng Diyos sa atin bilang mga alagad niya para maging apostol ay isang personal na tawag na nangangailangan ng personal na tugon. Dahil ang pangalan mo ay personal, ang atas sa iyo at sa akin ay personal. Mayroon dapat tayong sariling paninindigan na sa buong buhay po natin, sagutin natin sa Diyos at magsusulit tayo sa Diyos kung papaano natin tinugon ang personal niyang tawag mula sa isang tagasunod, disipulo, patungong isang apostol, isang misyonero. Yun po ang tawag sa atin. Kaya nga po, sa araw-araw ng buhay natin, yung iba siguro sa inyo, papunta ng trabaho. Yung iba, marahil, pauwi pa lang pagkatapos ng graveyard shift. O yung iba sa inyo, may ibang pupuntahan, nagsima muna rito sa Quiapo. Doon sa mga nanonood sa atin sa live stream, ganun din naman po. Tayo po ay may bukasyon. Tayo ay may misyon. Tinatawag na apostol mula sa pagiging disipulo. At magagawa natin iyan mula sa maliliit na bagay na ating makakaharap ngayong araw na ito. Maliliit na bagay na iyong haharapin sa pagsulong mo sa araw na ito. Halimbawa, mapagtimpi, magagawa mong kayang timpiin ang iyong galit, isang uri ng pagmimisyon. Pagiging tapat sa iyong salita, kaysa magsinungaling ka, ito ay isang uri ng pagmimisyon bilang apostol. Dahil hindi nga tayo mananatiling disipulo, kailangan maging apostol, maging misyonero. Kailangan may gagawin tayo. Ang ating pagsunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang sa pangalan, kung hindi ito ay dapat makita sa ating mga gawa. Lahat tayo po mananagot. Sapagkat personal tayong kilala ng Diyos, personal tayong pinili, personal tayong isinisugo, sa bandang huli, personal tayong magsusulit sa Panginoon. Sa araw na ito, ano ang plano mo bilang isang apostol mula sa pagiging disipulo? Sa mga susunod na araw, ano ang nakikita mo at naiisip mong gagawin mo bilang mga tinawag ng Panginoon na personal, na inaasahan niya na tutugon din ng personal?